Sabi niya, galit na galit siya kay Rimulya. Bakit daw kailangan ni Rimulya i-announce na may warrant of arrest laban kay Bato? Tinatakot daw yung tao. You are terrorizing the person, sabi niya. Si Lacson, isa sa pinagkakatiwalaan, isa sa nirerespeto dyan sa Senado, binasag na ang katahimikan. Uy, masakit ito ha, mga diles ha, kapit. Mabigat po ito mga sinasabi ni Lacson. Una, kay Amy Marcos, pangalawa dito kay Romualdez. Kasi gustong-gusto nyo makulong si Romualdez. Gustong-gusto ninyo kasuhan si Romualdez. Pero sabi ni Lacson, wala ngang direct evidence. Kahit kami, dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, may mga nagsasabi na, siguro, backstage, no? Sir, kasuhan nyo yan si Romualdez. Saan nga yung ebidensya? Paulit-ulit na sinasabi ni Lacson, ang Senate Blue Ribbon Committee, kung saan siya po ang chairperson, pupunta kami kung saan kami dadalhin ng ebidensya. Ito malinaw na malinaw sinasabi ni Lacson. Wala nga ni isa. Wala ngang direct evidence na magtuturo dyan kay Romualdez. Anong gagawin namin? Pipilitin namin. Meron pala, nag-iisa. Alam mo kung sino yung nag-iisa na nagtuturo kay Romualdez? Zaldico. Not even notarized yung kanyang affidavit. Hindi nga nagpapakita. Hindi natin alam kung AI ba yung video na yan o kung ano man yung video na yan. Diba? Hindi na sinusumpaan yung kanyang salaysay. Nagtatago yung tao na yan. So dahil nagtatago siya, nothing to lose, kahit ano pwede niyan sabihin. Paano may imbestigahan ng Blue Ribbon Committee si Romualdez kung nagtatago naman yung Zaldico? Common sense, di ba? Kontrahin nyo ngayon si Lacson. Kay Lacson kayo magpaliwanag. O baka sabihin ninyo si Lacson inutusan din ng PBBM yan. Para ipagtanggol si Romualdez. No, hindi na pinagtatanggol si Romualdez. Doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa facts. Ang sinasabi niya, walang direct evidence kay Romualdez. Senate yan ha, ICI. Yun din ang sinasabi ng ICI. No adverse findings. O bakit pinipilit nyo pa rin? Bakit pilit yung dinidiin pa rin? Ito dapat ang magpaliwanag. Tiyenen! Yan dapat ang magpaliwanag. Si Amy Marcos. Alam mo kung bakit? Sabi ni Lacson, pag nasa glass house ka, huwag kang mambato. Ganda, lalim, di ba? Mamaya natin explain yan. May 2.5 billion pesos allocables. Yan yung term nila na kumbaga allotted na funds para sa isang mambabatas. Di ba? May preferred project siya. O may gusto ko magpatayo ng ganitong tulay. Di ba? Dedicated dyan sa mga mambabatas na yan. Isipin mo ha, Lacson na nagsasalita ha. You cannot question the credibility of Lacson. Ako hindi ko rin nakikwestiyon niya kasi kilala mo yan. Kung anong klaseng tao yan. Di ba, yes, may mga pagkukulang at some point. Minsan pinupuna din natin. Pero, di hamak naman na well-respected si Lacson among other senators, no? Pag nasa glass house ka, si Lacson yung nagsasalita ha, huwag kang mambato. May 2.5 billion pesos allocable sa 2025 National Expenditure Program or NEP. At tahimik na tahimik sa bicameral meetings kung saan pinagdedebatehan ang 2026 budget. Pero ngayon, puro tuligsa sa kritisismo ang naririnig mula kay Senator Amy Marcos. Boom! Sa pool. Ano ka? Daryl Yap, ano ka ngayon? Amy Marcos, ano ka ngayon? Huwag kang mambato kung nasa glass house ka. In short, kung may mga dumi ka rin naman, bakit nagbabato ka ng dumi? Ayan, bumabalik sa'yo. Ang tanong ngayon, bakit ka nananahimik sa 2026 deliberation? Kasi nga naman, 2.5 billion allocable sa 2025 NEP. Bakit tahimik si Manang Amy dyan? Kita nyo na? Pansinin nyo ha, kung sino yung madadaldal, sino yung maiingay, sino yung galit na galit sa gobyerno, sila yung may mga kasalanan. Sila yung mga nagkukubli. Antindi nyo ha? Ngayon, nabulgar ni Lacson yan. Manang Amy, ipaliwanag mo naman yan. Huwag na natin pag-usapan yung dress code dyan sa Cebu. Hindi naman petty issue yan, pero hindi mas dapat pagbibigyan ng atensyon yan. Sabi pa ni Lacson ha, ito ang binigyan diin ng ni Lacson matapos niyang ituro ang 2.5 billion pesos na halaga ng allocables sa inuugnay kay Senator Maria Imelda Josefa Remedios Amy Marcos. Ang haba ng pangalan, Maria Imelda Josefa Remedios Amy Marcos sa 2025 National Expenditure Program or NEP. Gayon din, ang pananahimik nito tungkol sa sinasabing giniling o pork habang tinatalakay ang 2026 budget sa Bicameral Conference Committee. Yes! Perfect, bravo! Sabi ni Amy, walang pinagkaiba sa budget. Baboy pa rin yan. Giniling lang. Iba lang daw po yung forma pero the same pa rin daw, may pork barrel pa rin. Madam, explain mo. 2.5 billion pesos, pahiya ka ngayon, Malaking kahihiyan yan. 2.5 billion pesos, sabi mo, pork pa rin yan, giniling pa rin yan. Ano yan? Explain mo yung allocables na yan. Si Lacson nagsasalita, Palabasin ninyo si Lacson, inutusan ni BBM yan.
Siya ang nag-iingay. Sabi ni Lacson, kinikriticize niya ang budget sa 2026. Sinabi niya, may tadtad ng pork, may giniling, may tinadtad, pero pork pa rin. I remember that. Sinare natin yan. Sabi niya yan, di Amy Marcos. Sabi ni Lacson, kung ganyan ang definition niya ng pork, siya ay may pork. So wala siyang moral ascendancy para i-criticize. Naku po, sapol. Madam Amy, wala kang moral ascendancy. Wala kang karapatan. Wala kang mukhang maihaharap. Wala kang maipagmamalaki. Kung magsasalita ka tungkol dyan sa pork na yan, ikaw mismo, nakikinabang ka dyan. Di ba? Kung ganyan ang definition niya ng pork, siya ay may pork. So wala siyang moral ascendancy. Unang-una, member siya ng BICAM. Correct. Bakit hindi siya nag-raise ng issue nang nasa BICAM siya, natadtad ng pork ito? Exactly. Dahil niya po, pagtanggol mo, lola mo, bakit siya nananahimik? Parte siya ng BICAM, kaya ka nga nandyan eh. Kapag tutol ka sa isang probisyon, questionin mo sa BICAM. Bakit hindi niya question? Bakit siya nanahimik? Tapos ngayon, magsasalita siya, sasabihin niya, giniling lang yan, pork pa rin yan, keme. So, binulgar ni Lacson. Isang issue pa lang yan, mamaya may isa pa ako issue. Wala tayong narinig sa kanya, pero nandun siya sa BICAM, sabi ni Lacson. Ano niya, papaliwanag yan? Number 2, ito yung sinasabi ko sa inyo second issue. Sabi niya, galit na galit siya kay Rimulya. Bakit daw kailangan ni Rimulya i-announce na may warrant of arrest laban kay Bato? Tinatakot daw yung tao. You are terrorizing the person, sabi niya. Pero ma'am, anong in-announce mo ng isang araw? Sabi mo, sasampahan na ng kaso si Jinggoy, si Revilla, at si Joel Villanueva. Bakit pinangunahan mo mag-announce? Ngayon, tiniterrorize mo rin yung mga tao na yan. See? Double standard. Dahil niya po, lola mo, double standard. Galit ka kay Rimulya na nag-announce na may warrant of arrest kahit wala naman daw. Tapos ngayon, galit, hindi ka nagagalit sa sarili mo, in-announce mo na kakasuhan yung tatlo na yan kahit wala pa naman. Unang-una, you're not part of the DOJ or ombudsman. Bakit mas alam mo yan, nasasampahan ng kaso yung mga tao na yan? Sapul ka, di ba? Oh, paliwanag mo ngayon yan. Tahimik siya ngayon. Nabasag siya eh. Basag na basag siya kay Romualdez eh. Kay Lacson eh. No, hindi na pwedeng question na credibility ni Lacson. Basahin ko lang itong balita. Balik tayo dito sa sinasabi ni Lacson kay Romualdez. Kasi isa din niya sa pinupunteriya ni Amy. Gigil na gigil si Amy Marcos dito kay Romualdez. Gusto niya talaga ipakulong yan si Romualdez. Oh, para sa iyo din to na sinasabi ni Lacson. No solid evidence versus Romualdez. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson on Sunday said there is no solid evidence linking former Speaker Ferdinand Martin Romualdez to the flood control controversy, stressing that the Senate can only follow where the evidence leads. O masakit sa kampo ninyo. Yan ang mahirap sa mga deals eh. Puro kayo sira, wala kayong ebidensya. Di ba? Mahilig kayo magbintang, wala kayong ebidensya. Yung mga vloggers naman, sige, sunod. Romualdez ikulong, Romualdez may kasalanan, nasa ang ebidensya ninyo? Kung may ebidensya kayo, simple lang yan, file a case against these persons. Di ba? Bakit hindi nyo magawa? Sa interview po sa DCWB, sinabi po ni Romualdez na, sinabi po ni Lacson na yung pangalan daw po ni Romualdez ay nababanggit sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay hindi pwedeng mag-act without firm proof. Hindi naman pwedeng aksyonan niya nang walang matibay na ebidensya. Total, sige, labas kayo mga diles. O, Amy Marcos, labas kayo. Sama mo na si Toby Chanco. No. Ako sa ilabas yung ebidensya. Para makulong. O para pag-usapan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ganun lang yun eh. Alam nyo, hindi nyo pwede pilitin. Sabihin nyo sa Senate Blue Ribbon Committee, Uy, Lacson, gusto ko to makulong ha si Romualdez ha. Huwag ka na mag-imbestiga, kunya-kunyari lang. Hindi na magagawa kay Lacson yan. Unang-una, hindi ganyang tao si Lacson. Pangalawa, hindi ito na administrasyon ni Digong. Kung administrasyon to ni Digong, pwede pa. Administrasyon to ni PBBM. Nagbubulgar tayo dito ng mga magdanakaw. Nagbubulgar ng mga kurap. At dapat panagutin yung mga kurap na yan. Tapos gusto nyo? Isang tao lang tititigan ninyo? Gusto namin si Romualdez lang ikulong ninyo. Nasaan ang ebidensya? Andyan kayo, nagtatrabaho kayo. Si Vice Presidente na mismo. O, huwag nyo sabihin na walang mga tao yan sa DOJ, walang tao sa ombudsman yan, walang tao sa House yan. Meron yan. Kung gagalingan ninyo maghanap ng ebidensya, hanapin ninyo. And ipakulong ninyo. Tayo wala tayong problema dyan. Kung makukulong yan dahil may ebidensya, bakit natin ipagtatanggol? Kung kakatulan ng korte yan, na ikulong siya, hindi ikulong siya. Pakialam ba natin? Pamamanahan ba tayo ng yaman? Hindi tayo pamamanahan yan. Ang pinupunto ko, kung may ebidensya kayo, sampahan nyo ng kaso. At hayaan nyo ang korte duminig dyan. At kung verdict ng korte, ikulong yan ng habang buhay, then be it. Wala tayong magagawa dyan. Hindi pwede selective lang. Hindi, si Romualdez lang ituro natin. Huwag natin ituro si Gloria. Huwag natin ituro si Amy Marcos. Di ba?
Sabi ni Lacson, sa katunayan, nababanggit nga si Speaker Romualdez pero wala naman magagawa ang Senate Blue Ribbon Committee kasi, di ba, sinabi ko kung saan kami dadalhin ng ebidensya, doon kami pupunta. Yan po ay due process, not insinuation. Uy, sakit. Oh, Amy, ang ginagawa nyo, insinuation. Saldico, insinuation. Oh, Toby Chanko, ang ginagawa nyo, insinuation, hindi due process. Coming from Lacson. Lacson underscored that no witness has directly implicated the former speaker. Wow, sakit nito. Oh. No witness. Wala mong sino mang testigo ang direktang ini-implicate o itinuturo, inuugnay si speaker maliban sa isang individual kung saan ang kanyang testimonya ay hindi pa substantiated. Walang laman. Si Saldico yung tinutukoy niya. Eh wala naman talagang direktang nag-i-implicate kay Speaker Romualdez eh. Kundi si Orly Gutesa. Ito pala, si Orly Gutesa pala tinutukoy niya. Wala pa yung kay Saldico. No, Orly Gutesa, not substantiated. Yung prenisenta ni Marcoleta diyan sa Senate, and then kinabukasan nawala. O iba pa pala yan. Hindi pa pala si Saldico yan. Gutesa, isa din yan. Oh, saan? The senator also rejected claims that he or Malacanang supposedly blocked inquiry, saying there was no such pressure exerted on him. Di ko alam sinong nagsasabi niyang nagbabawal. Ako ba yon? Or Malacanang ba nagbabawal? Na hindi naman totoo, sabi ni Lacson. Alam nyo, yung issue na nagbabawal, gawa-gawa lang yan ng mga dilis. Kasi daw hindi iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee si Romualdez kasi may instruction ng palasyo. O wag nyo imbestigahan yan. Ha? Gagawin ng presidente yan? Pagtatakpan niya yung pinsan niya? Naniniwala kayo gagawin niya yan? Para pagtakpan si Romualdez? No, hindi na gagawin yan. Nagkataon lang wala kayong makita mga ebidensya. Nagkataon lang na itinuturo ninyo yung gusto ninyong ikulong. Walang ebidensya na magtuturo na involved siya dyan. Ilabas nyo si Saldico, ipakulong nyo. Yan, makatulong pa kayo. Diba? Ay, nako talaga ba sa utak? Dilis talaga. Oy, Manang Amy. Katok. Daryl Yap. Oh, paliwanag mo.